Ang estudyanteng Pilipino na pinalaya sa dorm, pagkalipas ng 4 na taon, nagpabago ng pangalan sa isang unibersidad sa Amerika. Mga kaibigan, samahan ninyo ako ngayon sa pagtuklas ng isang hindi kapani-paniwala at nakaka-inspire na paglalakbay mula sa pinakamababang antas patungo sa rurok ng tagumpay. Isang binata na nagmula sa isang mahirap na probinsya sa Pilipinas, pinalayas sa kanyang dormitoryo, walang-wala, ngunit pagkalipas lamang ng 4 na taon, nagawa niyang baguhin ang pangalan ng isang prestihiyosong unibersidad sa Amerika upang parangalan siya. Parang isang kuwentong pambata, hindi ba? Ngunit ito ay totoo. Naibigan mo na bang tanungin sa sarili mo kung paanong ang isang tao na nasa sitwasyong tila walang-wala ng pag-asa ay makakabangon at makakakamit ng mga pangarap na minimithi ng lahat? Simulan natin ang kwento ng binatang ito, ang nagpatunay na walang imposible kung mangangahas kang mangarap at kumilos. Sa isang maliit na baryo sa Pili, Camarines Sur, Pilipinas, noong taong 2015, isinilang si Marco Reyes. Lumaki si Marco sa isang pamilyang lubhang mahirap. Ang kanyang mga magulang ay mga simpleng magsasaka na araw-araw ay nagtatanim at umaasa sa lupa. Ang bahay ng pamilya ni Marco ay isang simpleng bahay kubo na may lumang bubong na yero. Tuwing malakas ang ulan, tumutulo ang tubig sa halos lahat ng sulok. Mula pagkabata, sanay na si Marco sa kakulangan. Ang hapunan ng pamilya ay madalas gulay lamang na isawsaw sa patis o asin. Ngunit sa kanyang nagliliwanag na mga mata, laging kumikislap ang isang malaking pangarap, ang makapag-aral, ang umangat sa buhay, at ang maipagmalaki ang kanyang pamilya. Si Marco ay isang napakatalinong estudyante. Lagi siyang nangunguna sa klase kahit kailangan niyang maglakad ng 5 kilometro araw-araw para makarating sa paaralan. Ang mga aklat ni Marco ay madalas luma at hiniram mula sa mga kaibigan o nakatatandang kapatid, ngunit nag-aaral siya na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan. Sa baitang 12, nanalo si Marco ng isang full scholarship para mag-aral sa ibang bansa sa isang tanyag na unibersidad sa Amerika, ang Thornfield University, na dalubhasa sa teknolohiya at inhenyeriya. Ito ay isang oportunidad na hindi pa nasasaksihan ng kanilang buong baryo. Nang matanggap niya ang acceptance letter, umiyak sa tuwa ang buong pamilya ni Marco. Ang kanyang ina, si Aling Linda, ay niyakap ang kanyang anak at sinabing, "Anak, ito na ang pagkakataon mo para makaahon sa kahirapan. Magsumikap ka, huwag mo kaming bibiguin." Ngunit ang paglalakbay ni Marco ay hindi kasing dali ng kanyang mga pangarap. Pagdating sa Amerika, mabilis niyang napagtanto na mas matindi ang buhay dito kaysa sa inaakala niya. Ang Thornfield University ay matatagpuan sa isang malaking lungsod kung saan napakamahal ng lahat. Ang scholarship ni Marco ay sapat lamang para sa matrikula at bahagi ng dorm fee. Ngunit ang iba pang gastos tulad ng aklat, pagkain at transportasyon ay kailangan niyang paglaanan ng sarili. Hindi gusto ni Marco na humingi ng pera sa kanyang mga magulang dahil alam niyang sa probinsya, naghihirap pa rin sila sa pagpapalaki sa dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Kaya't nagsimula siyang magtrabaho mula sa paghuhugas ng pinggan sa isang maliit na restaurant hanggang sa pagde-deliver ng pizza. Ang trabaho ay madalas tumatagal hanggang gabi na nagpapahina kay Marco, ngunit patuloy siyang nagsisikap. Isang araw, sa pagtatapos ng kanyang unang taon sa kolehiyo, isang malaking problema ang dumating. Nakatanggap si Marco ng abiso mula sa dormitory management na kailangan niyang umalis sa loob ng 1 linggo dahil hindi niya nabayaran ang renta sa takdang oras. Bahagyang nabawasan ang kanyang scholarship dahil sa isang administrative error at ang maliit na kinikita niya sa pagtatrabaho ay hindi sapat upang punan ang kakulangan. Natulala si Marco. Nakatayo siya sa harap ng tarangkahan ng dorm, hawak ang sulat ng abiso, mabigat ang dibdib. "Saan ako pupunta ngayon?" tanong niya sa sarili. Walang matutuluyan, walang pera, at sa isang banyagang bansa, naramdaman ni Marco na tila tumalikod sa kanya ang buong mundo. Sa mga sumunod na araw, kailangan ni Marco na matulog sa sofa ng kanyang mga kaklase, ngunit alam niyang hindi iyon pang matagalang solusyon. Isang kaklase na nagngangalang Alex ang tumulong kay Marco na makahanap ng pansamantalang matutuluyan sa isang lumang bodega malapit sa paaralan. Ang bodega ay malamig, walang pampainit, mayroon lamang manipis na kutsyon at ilang lumang kumot.
Ngunit hindi nagreklamo si Marco. Sinabi niya sa sarili, kung susuko ako ngayon, bibiguin ko ang aking mga magulang at ang sarili ko. Tuwing gabi, sa gitna ng matinding lamig ng taglamig sa Amerika, nakaupo si Marco na nakabaluktot sa tabi ng lumang ilaw sa mesa, nag-aaral at gumagawa ng mga group project sa kanyang laptop. Hindi niya hinayaan na maging hadlang ang kanyang sitwasyon sa kanyang mga pangarap. Sa mga panahong iyon ng matinding hirap, nagsimulang magbasa si Marco tungkol sa Artificial Intelligence o AI, isang napakainit na larangan sa Thornfield. Naakit siya sa paraan kung paano malulutas ng AI ang mga komplikadong problema mula sa medisina hanggang sa trapiko. Naisip ni Marco, kung makakagawa ako ng isang bagay sa larangang ito, marahil mababago ko ang aking buhay. Nagsimula siyang manghiram ng aklat sa aklatan, kumuha ng mga libreng online course at sumali sa mga programming club ng paaralan. Kahit kailangan niyang magtrabaho hanggang sa mapagod, gumugugol pa rin si Marco nang hindi bababa sa 3 oras araw-araw para mag-aral tungkol sa AI. Naniniwala siya na sa pagsisikap lamang, matatagpuan niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ngunit patuloy na sinusubok ng buhay si Marco. Isang araw, habang nagtatrabaho sa pizza parlor, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Nanginginig ang boses ni Aling Linda sa telepono. Marco, may sakit ang tatay mo, malubha. Kailangan namin ng pera para sa pagpapagamot. Ayaw sana kitang abalahin, pero hindi ko na alam kung paano kami sisingil. Naramdaman ni Marco na tila pinipisil ang kanyang puso. Wala siyang pera, ngunit hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang pamilya. Nagdesisyon si Marco na ipadala ang lahat ng kanyang maliit na naipon pa uwi, kahit na nangangahulugan ito na wala na siyang pangsuporta sa sarili sa susunod na buwan. Kailangan kong maging matatag, sabi ni Marco sa sarili. Hindi lang para sa akin, kundi para rin kina inay, tatay, at sa mga kapatid ko. Ang kwento ni Marco ay nagsisimula pa lamang. Maaari ba ang isang mahirap na binata, walang bahay, walang pera, na malampasan ang sunod-sunod na pagsubok upang makamit ang kanyang pangarap? Paano ang isang taong pinalaya sa dorm ay makakapagpabago ng pangalan ng isang prestihiyosong universidad sa Amerika? Si Marco Reyes, ang mahirap na estudyante mula sa Pili, Camarines Sur, ay humaharap sa pinakamahihirap na araw ng kanyang buhay. Wala nang matutuluyan, naipadala na ang lahat ng naipon pa uwi para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ang tanging natitira kay Marco ay ang kanyang lumang laptop at ang kanyang matibay na kalooban sa malamig na bodega na may mahinang liwanag mula sa ilaw sa mesa. Patuloy na nag-aaral si Marco. Alam niya na kung susuko siya ngayon, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya, ngunit madilim pa rin ang landas sa hinaharap at naghihintay ang mga bagong pagsubok. Noong taglamig na iyon, kinaharap ni Marco ang isang mas malaking problema, ang kanyang sariling kalusugan. Ang sobrang pagtatrabaho, kakulangan sa pagkain, at pamumuhay sa masamang kondisyon ay nagdulot sa kanya ng madalas na sipon at lagnat. May mga araw na mataas ang lagnat ni Marco, nakabaluktot sa bodega, ngunit sinikap pa rin niyang pumasok sa klase. Hindi ako maaaring lumiban sa anumang klase, sinabi ni Marco sa sarili. Natatakot siya na kung babagsak siya sa isang eksaminasyon o hindi matatapos ang isang gawain, tuluyan nang makakaltas ang natitira niyang scholarship. Mabigat ang pasanin niya, ngunit hindi pinayagan ni Marco ang sarili na bumagsak. Isang araw, sa klase tungkol sa Artificial Intelligence, ipinakilala ng propesor ni Marco, si Dr. Margaret Stein, ang isang programming competition na inorganisa ng Thornfield University. Ang competition ay tinawag na Thornfield AI Innovation Challenge, na naglalayong makahanap ng mga breakthrough idea sa larangan ng AI upang malutas ang mga praktikal na problema. Ang unang premyo ay isang research grant na nagkakahalaga ng 5,000 kasama ang pagkakataong makatrabaho ang mga nangungunang eksperto sa Silicon Valley. Nang marinig niya ang tungkol sa kompetisyon, nagliwanag ang mga mata ni Marco. Ito na siguro ang pagkakataon ko, naisip niya. Ngunit alam din niya na upang makasali, kailangan niya ng isang talagang espesyal na ideya at isang team upang maisakatuparan ito. Walang team si Marco at kakaunti lamang ang koneksyon niya sa paaralan. Bilang isang international student at namumuhay ng sarado dahil sa sitwasyon, halos wala siyang kilala
maliban sa ilang kaklase. Gayunpaman, nagdesisyon si Marco na subukan. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa isang AI project na makakatulong sa mga taong katulad ng kanyang pamilya sa Pilipinas, mga mahihirap na magsasaka na naghihirap sa buhay. Ang ideya ni Marco ay gumawa ng isang AI system na makakahula sa panahon at mag-optimize sa ani batay sa datos ng panahon, lupa at kasaysayan ng pagtatanim. Tutulungan ng sistemang ito ang mga magsasaka na malaman kung kailan magtatanim, magdidilig o mag-aani upang makamit ang pinakamataas na ani kahit sa matinding kondisyon ng panahon. Pinangalanan ni Marco ang kanyang proyekto na FarmSmart. Naniniwala siya na kung magtatagumpay, ang FarmSmart ay hindi lamang makakatulong sa mga magsasaka sa Pilipinas, kundi pati na rin sa milyon-milyong magsasaka sa buong mundo. Ngunit upang maisakatuparan ang ideya, kailangan ni Marco na malampasan ang maraming hadlang. Una, kailangan niya ng isang team. Nagdesisyon si Marco na lapitan si Alex, ang kaibigan na tumulong sa kanya na makahanap ng matutuluyan sa bodega. Si Alex ay isang estudyante ng computer science, may mahusay na kasanayan sa programming at laging masigasig. Nang ibinahagi ni Marco ang kanyang ideya, agad na pumayag si Alex na sumali. Ang ideya mo ay talagang makabuluhan, sabi ni Alex, tutulungan kitang buuin ang software. Bukod kay Alex, nahikayat din ni Marco ang dalawa pang estudyante, si Priya, isang dalagang Indian, na may napakahusay na kakayahan sa data analysis at si Liam, isang local student na may karanasan sa user interface. Nagsimulang magtulungan ang apat, ngunit mabilis nilang natanto na hindi simple ang kompetisyon. Ang ibang mga team ay nagmula sa mga elite na grupo ng estudyante na may maraming mapagkukunan at suporta mula sa mga propesor. Samantala, ang team ni Marco ay mayroon lamang isang lumang laptop, ilang aklat na hiniram mula sa aklatan at mahabang gabi ng pagtatrabaho sa bodega. Gayunpaman, hindi nawalan ng pag-asa si Marco. Malinaw niyang hinati ang mga gawain. Si Alex ang namamahala sa pagsulat ng source code para sa AI algorithm. Si Priya ang nangongolekta at nagpoproseso ng datos ng panahon. Si Liam ang nagde-design ng interface upang madali itong gamitin ng mga magsasaka. At si Marco naman ang nangangasiwa at bumubuo ng machine learning model. Tuwing gabi, nagtitipon ang buong team sa bodega, nakaupo sa paligid ng isang lumang mesa, nagpapalitan ng ideya at naglutas ng mga problema. May mga pagkakataon na nagkakaroon sila ng mainit na pagtatalo tungkol sa teknikal na pamamaraan, ngunit laging pinapanatili ni Marco ang optimismo. Wala tayong maraming pera o kagamitan, pero mayroon tayo sa isa't isa, sabi niya. At mayroon tayong mas malaking layunin, ang tulungan ang mga taong mas nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang proyekto ng FarmSmart. Gumamit si Marco at ang kanyang team ng mga open source tool tulad ng TensorFlow at Python upang buuin ang AI model. Nangolekta sila ng datos ng panahon mula sa mga public source at pinagsama ito sa impormasyon tungkol sa lupa at pananim mula sa mga pag-aaral sa agrikultura. Lalo na, nagbigay si Marco ng pansin upang gawing simple at madaling gamitin ang sistema dahil alam niya na ang mga magsasaka sa kanilang probinsya ay hindi sanay gumamit ng komplikadong teknolohiya. Kung hindi ito magagamit ng aking mga magulang, hindi pa nagtagumpay ang proyektong ito, madalas sabihin ni Marco. Gayunpaman, lumalaki ang pressure sa oras. 3 linggo na lamang bago ang deadline ng pagsusumite para sa kompetisyon, ngunit mayroon pa ring bug ang AI model ng team. Minsan, ang kanilang weather prediction algorithm ay nagbibigay ng hindi tumpak na resulta, lalo na sa matinding kondisyon ng panahon. Nagpuyat si Marco at Alex ng maraming gabi upang humanap ng paraan para mapabuti ang algorithm. Ngunit mabagal pa rin ang pag-usad. Kasabay nito, kailangan ding harapin ni Marco ang isang personal na problema. Lumalala ang kalusugan ng kanyang ama sa probinsya. Tumawag ang kanyang ina, puno ng pag-aalala ang boses. Marco, napakahina ng tatay mo. Hindi ko alam kung makakaya pa namin siya. Naramdaman ni Marco na tila wala siyang magawa, ngunit hindi siya maaaring umuwi sa Pilipinas. Ang tanging magagawa niya ay patuloy na magsikap upang balang araw makapagbigay siya ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya. Isang gabi, nang halos hapuna ang buong team,
Natuklasan ni Priya ang isang maliit na error sa paraan ng paghawak nila sa datos ng panahon. Nagmungkahi siya ng isang bagong paraan gamit ang deep learning technique upang mapabuti ang katumpakan ng hula. Agad na nagsimulang mag-eksperimento ang buong team at pagkatapos ng ilang araw ng walang tigil na pagtatrabaho, naayos nila ang error. Nagsimulang magbigay ng mas magagandang resulta ang AI model ng FarmSmart. Nakaramdam si Marco ng sinag ng pag-asa. Nasa tamang direksyon na tayo, sabi niya sa team. Kailangan lang nating magsumikap ng kaunti pa. Magagawa kaya ng team ni Marco na tapusin ang proyekto ng FarmSmart para makasali sa kompetisyon? At magiging sapat kaya ang kanilang ideya upang makipagkumpetensya sa mas malalakas na team na may mas maraming kagamitan? Marami pa ring pagsubok sa unahan ang kuwento ni Marco. Si Marco Reyes at ang kanyang team ay nagmamadali sa oras upang tapusin ang proyekto ng FarmSmart para sa Thornfield AI Innovation Challenge. Pagkatapos ng maraming gabing pagpupuyat sa malamig na bodega, sa wakas ay naayos na ng team ni Marco ang malaking error sa weather prediction algorithm. Nagsimulang magbigay ng magagandang resulta ang kanilang AI model, ngunit hindi pa rin bumababa ang pressure. Isang linggo na lamang bago ang deadline ng pagsusumite at hinarap ng team ni Marco ang isang masakit na katotohanan. Wala silang sapat na resources upang subukan ang sistema sa malaking sukat, scale. Habang gumagamit ang ibang mga team ng malalakas na server at malalaking database, ang team ni Marco ay mayroon lamang lumang laptop niya at ilang computer na hiniram sa aklatan ng paaralan. Naramdaman ni Marco ang tensyon sa team. Si Alex, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nagsimulang mag-alala kung matatapos ba nila ang proyekto sa takdang oras. Marco, alam kong napakaganda ng ideyang ito, ngunit nasa disadvantaged position tayo. Kung hindi natin matatapos ng maayos ang user interface, hindi ito magugustuhan ng mga judge, sabi ni Alex, puno ng pag-aalala. Sumang-ayon si Priya, ang namamahala sa data analysis. Kailangan pa natin ng mas maraming real-world data mula sa mga sakahan para ma-validate ang model. Pero paano tayo magkakaroon ng oras para diyan? Tanong niya. Si Liam naman, ang nagde-design ng interface, ay nahihirapan na gawing user-friendly ang app para sa mga magsasaka na hindi sanay sa teknolohiya. Tiningnan ni Marco ang buong team. Nakikita ang pagod sa kanilang mga mukha, ngunit hindi niya hinayaan na magpabago sa kanyang determinasyon ang pagdududa. Hindi natin kailangan maging perpekto mula pa sa simula, sabi ni Marco, mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Kailangan lang nating patunayan na may potensyal ang FarmSmart na baguhin ang buhay ng milyon-milyong tao. Mag-focus tayo sa kung ano ang kaya nating gawin ng pinakamahusay. Ang sinabi ni Marco ay nagbigay ng bagong lakas sa buong team. Mas detalyado nilang hinati ang trabaho, nag-optimize si Alex ng source code. Humanap si Priya ng paraan upang gamitin ang public weather data mula sa NASA. Pinapagaan ni Liam ang interface. At si Marco naman ang nag-asikaso sa pagsulat ng project report upang maipresenta ang ideya ng mapang hikayat. Kasabay nito, kailangan pa ring harapin ni Marco ang kanyang mga personal na hirap. Patuloy na lumalala ang kalusugan ng kanyang ama sa probinsya at mas madalas na tumatawag ang kanyang ina, puno ng pag-aalala ang boses. Marco, hindi kumakain ang tatay mo ng ilang araw na, sabi ni Aling Linda sa telepono. Naramdaman ni Marco na tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Gusto niyang umuwi agad sa Pilipinas, ngunit alam niyang hindi niya magagawa. Ang tanging magagawa niya ay magpadala ng kaunting kinita niya sa part-time job pa uwi kahit na ang halagang iyon ay hindi sapat kumpara sa gastos sa pagpapagamot. Inay, gagawin ko ang lahat, sabi ni Marco, pilit na pinipigilan ang luha. Hindi ko kayo bibiguin ni tatay. Isang araw bago ang deadline ng pagsusumite, walang tigil sa pagtatrabaho ang team ni Marco. Ang bodega ay naging kanilang command center na may mga papel ng notes na nakadikit sa dingding, mga tasa ng kape na nakakalat sa mesa at tuloy-tuloy na tunog ng pag-encode. Sa wakas, bandang 3 ng umaga, natapos nila ang unang bersyon ng FarmSmart. Ang kanilang AI model ay makakahula sa panahon na may 85% katumpakan at ang user interface ay sapat na simple para magamit kahit ng isang magsasaka na hindi sanay sa teknolohiya. Tiningnan ni Marco ang produkto ng buong team, puno ng pagmamalaki ang puso. Nagawa natin, sabi niya, nakangiti kina Alex, Priya at Liam.
Nagyakapan ang buong team, nakalimutan ang mga araw ng pagod at tensyon. Sa araw ng kompetisyon, pumasok si Marco at ang kanyang team sa malaking hall ng Thornfield University kung saan ipinipresenta ng 12-dosenang iba pang team ang kanilang mga proyekto. Mukhang napaka-profesional ng mga kalaban na team na may malalaking screen na nagpapakita ng mga resulta, mga 3D model, at maging mga well-funded na promotional video. Ang team ni Marco ay mayroon lamang isang laptop at isang simpleng PowerPoint presentation. Medyo nakaramdam ng self-doubt si Marco, ngunit agad niyang sinabi sa sarili, "Hindi ako nandito para makipagkumpara. Nandito ako para isalaysay ang kwento ng Farm Smart." Nang dumating ang turno ng team ni Marco, umakyat siya sa podium, huminga ng malalim. "Mga kagalang-galang na judge, ako po si Marco Reyes, mula sa Pilipinas," simulan niya, malinaw at puno ng kumpiyansa ang boses. "Ang aming proyekto, ang Farm Smart, ay ginawa upang tulungan ang mga magsasakang, katulad ng aking mga magulang, mga taong nagtatrabaho, ng buong buhay sa bukid, ngunit laging humaharap sa pabago-bagong panahon at matitinding kondisyon." Isinalaysay ni Marco ang kanyang paglalakbay mula sa isang mahirap na bata sa Pili, Camarines Sur, hanggang sa isang estudyanteng pinalayas sa dorm sa Amerika at kung paanong ang mga hirap na iyon ang nagbigay inspirasyon sa proyekto ng Farm Smart. Ipinaliwanag niya kung paano ginagamit ng kanilang AI system ang datos ng panahon at lupa upang magbigay ng mga rekomendasyon na makakatulong sa mga magsasaka na i-optimize ang ani, dagdagan ang produksyon, at bawasan ang panganib. Tahimik na nakikinig ang buong hall. Si Dr. Margaret Stein, isa sa mga judge, ay tumango ng bahagya habang detalyadong ipinapaliwanag ni Marco ang teknikal na detalye ng machine learning model. Nang magtapos si Marco, sinabi niya, "Ang Farm Smart ay hindi lamang isang technology project. Ito ay pag-asa para sa mga magsasaka na nakikipaglaban para buhayin ang kanilang pamilya at komunidad." Naramdaman ng team na nakatayo sa likod ni Marco ang pakikiramay mula sa mga manonood. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw at alam ni Marco na anuman ang resulta, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Gayunpaman, hindi agad inihayag ang resulta ng kompetisyon. Kailangang maghintay ng 1 linggo ang mga team para sa pagtatasa ng mga judge. Sa panahong iyon, nakatanggap si Marco ng mensahe mula sa kanyang ina. Nakaligtas sa kritikal na kalagayan ng kanyang ama, ngunit kailangan pa rin ng matagal na pagpapagamot. Ang balitang ito ay nagpagaan sa pakiramdam ni Marco, ngunit alam din niya na kailangan niyang humanap ng paraan upang kumita pa ng pera para suportahan ang kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang magpatuloy sa part-time job, kahit na nangangahulugan iyon ng pagsasakripisyo sa kanyang oras ng pagtulog at pag-aaral. Pagkalipas ng 1 linggo, tinawag ang buong team sa hall upang pakinggan ang anunsyo ng resulta. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ni Alex. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso nang umakyat si Dr. Stein sa podium, ngumiti siya at sinabing, "Ang unang gantimpala ng Thornfield AI Innovation Challenge ngayong taon ay napupunta sa Team Farm Smart." Naghiyawan ang buong hall. Si Marco, Alex, Priya at Liam ay nagyakapan, hindi makapaniwala sa narinig. Natalo nila ang pinakamalakas na mga team gamit ang kakaunting resources at matibay na kalooban. Ang $50,000 na premyo ay isang malaking pagbabago. Nagdesisyon si Marco na magpadala ng bahagi ng pera pauwi para sa pagpapagamot ng kanyang ama at gagamitin ang natitira upang patuloy na paunlarin ang Farm Smart. Ngunit hindi nagtatapos doon ang paglalakbay ni Marco. Ang pagkapanalo sa kompetisyon ay nagbukas ng mga bagong oportunidad at nagsimula siyang makakuha ng atensyon mula sa mga propesor at malalaking kumpanya ng teknolohiya. Ang pagkapanalo sa Thornfield AI Innovation Challenge ay isang malaking tagumpay sa buhay ni Marco Reyes. Mula sa isang mahirap na estudyanteng pinalayas sa dorm, nagawa ni Marco at ng kanyang team na bigyan ng standing ovation ang buong hall sa Thornfield University. Ang $950,000 na premyo ay hindi lamang ang pinakamalaking halaga na nakita ni Marco, kundi isa ring sinag ng pag-asa para sa kanyang buong pamilya sa probinsya. Ngunit alam ni Marco na ito ay simula pa lamang.
Upang maisakatuparan ang FarmSmart at makagawa ng mas malaking impact, mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Pagkatapos ng kompetisyon, hinati ni Marco ang prize money sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay ipinadala sa Pilipinas upang suportahan ang gastos sa pagpapagamot ng kanyang ama. Nang matanggap ng kanyang ina, si Aling Linda, ang pera, tumawag siya, hikbi-hikbi ang boses. Marco, napakabuti mo! Pinagmamalaki ka namin. Gumagaling na ang tatay mo dahil sa iyo. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Marco na sulit ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Ang natitirang pera ay ipinagkasundo ni Marco at ng team na invest sa pagpapabuti ng FarmSmart. Kailangan nilang i-upgrade ang AI model, mangolekta pa ng mas maraming real-world data at bumuo ng isang kumpletong app para magamit ng mga magsasaka sa kanilang mga telepono. Ngunit ang tunay na oportunidad ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Si Dr. Margaret Stein, ang propesor na nagbigay ng puntos sa proyekto ni Marco, ay inanyayahan ang buong team sa kanyang opisina. Lubos akong humanga sa FarmSmart, sabi niya. Puno ng pagiging kaibigan ang tingin. Ang ideya ninyo ay hindi lamang may teknikal na potensyal, kundi mayroon ding malalim na kahulugan sa lipunan. Gusto ko kayong ipakilala sa isang kaibigan ko sa Silicon Valley. Siya si Mr. David Chen, ang direktor ng isang Agricultural Technology Investment Fund. Hindi makapaniwala si Marco at ang kanyang team. Ang Silicon Valley, ang lugar na pinapangarap marating ng bawat estudyante ng teknolohiya, ay nagbubukas na ngayon sa kanilang harapan. Ang pagpupulong kay Mr. David Chen ay naganap sa isang maliit na coffee shop malapit sa paaralan. Si Mr. Chen, isang nasa edad na lalaki na may kalmadong kilos, ay nakinig kay Marco habang ipinipresenta ang FarmSmart. Isinalaysay niya ang kanyang kwento mula sa mahihirap na araw sa probinsya hanggang sa mga gabing nagpupuyat sa bodega upang tapusin ang proyekto. Gusto kong tulungan ng FarmSmart ang mga taong katulad ng aking mga magulang, sabi ni Marco. Nagtatrabaho sila ng buong buhay, ngunit hindi nila alam kung magiging maayos ang kanilang ani. Kung makakatulong ang teknolohiya sa kanila, naniniwala akong makakatulong din ito sa milyon-milyong iba pa. Tumango si Mr. Chen, malinaw na humanga sa katapatan at passion ni Marco. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, sabi niya. Maghanda kayo ng isang detalyadong plano. Kung mahihikayat ninyo ako, mag-invest ako. Nagsimulang magtrabaho si Marco at ang kanyang team na may bagong enerhiya. Gumugol sila ng ilang linggo upang tapusin ang business plan, kalkulahin ang gastos at bumuo ng isang development roadmap para sa FarmSmart. Nag-focus si Alex sa algorithm optimization upang mas tumpak ang hula sa mas komplikadong kondisyon ng panahon. Nakipag-ugnayan si Priya sa mga organisasyon ng agrikultura sa Pilipinas at India upang mangolekta ng real-world data mula sa mga magsasaka. Pinabuti ni Liam ang user interface, sinisiguro na ang app ay madaling gamitin kahit sa mga murang telepono na karaniwan sa mga rural area. Samantala, si Marco, bilang pinuno, ay nagko-coordinate ng trabaho at natutong magpresenta ng ideya ng propesyonal. Sa panahong ito, nakatanggap din si Marco ng magandang balita. Nag-stabilize na ang kalusugan ng kanyang ama. Sinabi ng doktor na maaari siyang gumaling kung patuloy siyang gagamutin ng tama. Ang balitang ito ay nagbigay ng bagong lakas kay Marco. Nagsimula siyang magtrabaho nang may mas matinding determinasyon kaysa dati, ngunit malaki rin ang pressure. Humingi si Mr. Chen ng isang kumpletong demo ng FarmSmart sa loob ng 2 buwan. Ibig sabihin, kailangang magtrabaho ng doble ang bilis ng team ni Marco. Ang lumang bodega ay hindi lamang naging lugar ng trabaho kundi naging simbolo rin ng pagtitiyaga ng buong team. Malayo na ang narating natin, sabi ni Marco sa team. Walang dahilan para huminto ngayon. Sa wakas, dumating ang araw ng pagpepresenta ng demo kay Mr. Chen. Lumipad ang team ni Marco sa Silicon Valley, dala-dala ang laptop na naglalaman ng lahat ng kanilang dedikasyon. Sa isang modernong conference room, tumayo si Marco sa harap ni Mr. Chen at ng kanyang mga kasamahan, ipinipresenta ang FarmSmart. Ipinakita niya kung paano makakahula ang app sa panahon na may 90% katumpakan, magbibigay ng mga tiyak na rekomendasyon tungkol sa oras ng pagtatanim at pagdidilig,
at magpapakita ng impormasyon sa isang simple, user-friendly interface. Nang i-play ni Marco ang isang video na nagpapakita kung paano gumagana ang FarmSmart sa isang palayan sa Pilipinas, ngumiti si Mr. Chen. Nagawa ninyo ang isang bagay na inaabot ng maraming startup ng ilang taon upang makamit, sabi niya. Mag-invest ako ng 1,500,000 para mapaunlad ninyo ang FarmSmart. Ngunit gusto kong lumipat kayo sa Silicon Valley upang makatrabaho ang aking team. Ang alok na ito ay parehong oportunidad at pagsubok. Para kay Marco, ang paglipat sa Silicon Valley ay nangangahulugan ng pag-iwan sa paaralan at sa mga kaibigan na sumuporta sa kanya. Ngunit alam niyang ito ang pagkakataon upang ilabas ang FarmSmart sa mundo. Matapos magtalakayan sa team, sumang-ayon ang grupo na lumipat sa California. Sinusuportahan din sila ng Thornfield University sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanilang magpatuloy sa remote learning sa loob ng isang semestre upang makapag-focus sila sa proyekto. Naramdaman ni Marco ang pananabik at pag-aalala. Palapit na ako sa aking pangarap, naisip niya. Ngunit hindi ako maaaring magpalya. Sa Silicon Valley, nagtrabaho ang team ni Marco sa isang modernong opisina na may malalakas na computer at suporta mula sa mga bihasang inhenyero. Mabilis nilang pinalawak ang FarmSmart, nagdagdag ng mga feature tulad ng pest prediction at fertilizer suggestion batay sa datos ng lupa. Nagsimula ring makipag-ugnayan si Marco sa mga non-government organizations sa Southeast Asia upang subukan ang app sa mga aktwal na sakahan. Ang mga unang resulta ay napakaganda. Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, ang mga magsasakang gumamit ng FarmSmart ay nagpataas ng ani ng palay ng 15% sa isang panahon lamang. Mabilis na kumalat ang balitang ito at nagsimulang makakuha ng atensyon ang FarmSmart mula sa mga pandaigdigang organisasyon. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Habang lumalaki ang FarmSmart, natanto ni Marco na kailangan niyang matuto kung paano pamahalaan ang isang mas malaking team, hawakan ang pressure mula sa mga investor, at balansehin ang pag-aaral at trabaho. May mga araw na naramdaman niyang hapo na siya at naaalala ang mga simpleng araw sa probinsya. Nasa tamang landas ba ako? Tanong ni Marco sa sarili. Ngunit tuwing makakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina tungkol sa mga positibong pagbabago sa buhay ng pamilya, salamat sa perang ipinadala niya, nakakahanap si Marco ng lakas upang magpatuloy. Si Marco Reyes at ang kanyang team ay nasa isang malaking sangang daan mula sa isang ideya na binuo sa malamig na bodega sa Thornfield University. Ang FarmSmart ay naging isang potensyal na proyekto sa Silicon Valley na may investment na 500,000 mula kay Mr. David Chen. Ang bagong opisina, modernong kagamitan, at suporta mula sa mga nangungunang inhenyero ay mga bagay na hindi pa pinangarap ni Marco 1 taon na ang nakalipas. Ngunit sa malaking oportunidad, kasama rin ang malaking pressure, alam ni Marco na upang makagawa ng tunay na pandaigdigang impact ang FarmSmart, kailangan niyang magtrabaho ng mas masigasig kaysa dati. Ang buhay sa Silicon Valley ay lubos na naiiba sa mga mahihirap na araw sa paaralan. Lumipat sina Marco, Alex, Priya at Liam sa isang maliit na apartment malapit sa opisina. Bagamat bumuti ang kanilang kalagayan, mas marami pa rin ang kanilang schedule kaysa dati. Araw-araw, nagtatrabaho ang buong team ng 12 oras mula umaga hanggang gabi upang tapusin ang FarmSmart app. Nagdagdag sila ng mga bagong feature tulad ng pagsusuri sa kalidad ng lupa batay sa satellite images at mga mungkahi ng crop variety na angkop sa iba't ibang klima. Nag-focus lalo si Marco upang gawing madaling gamitin ang app sa mga rural area kung saan karaniwan lamang ang murang telepono at hindi matatag ang internet connection. Kasabay nito, nagsimulang makipagtulungan si Marco sa mga NGO sa Pilipinas, India at ilang bansa sa Africa upang subukan ang FarmSmart sa aktwal na sitwasyon. Isang pilot project sa probinsya ng Nueva Ecija, Pilipinas, ang nagbigay ng kamangha-manghang resulta. Dahil sa FarmSmart, alam ng mga lokal na magsasaka ang eksaktong oras ng pagdidilig at paglalagay ng pataba na nagpataas ng ani ng palay ng 20% kumpara sa nakaraang panahon. Isang matandang magsasaka, si Caramon, ang nagpadala ng pasasalamat kay Marco sa pamamagitan ng isang video call. Salamat sa app mo,
Iho, nakatipid ako sa pataba at gumanda pa ang ani ng palay ko. Ipinagmamalaki ka ng buong baryo, sabi niya, puno ng emosyon ang boses. Ngumiti si Marco, naramdaman niyang uminit ang kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito, naisip niya. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Habang nagsisimulang makakuha ng atensyon ang Farm Smart, kinailangan harapin ng team ni Marco ang mga bagong hamon. Ang ilang malalaking kumpanya ng teknolohiya sa Silicon Valley ay nagpapaunlad din ng mga katulad na app at mayroon silang mas malalaking resources. Isang umaga, nakatanggap si Marco ng email mula sa isang kalabang kumpanya na nag-aalok na bilhin ang Farm Smart sa halagang 2 milyon. Nakikita namin ang potensyal sa inyong ideya, nakasulat sa email. Sumali kayo sa amin at ilalabas natin ang teknolohiyang ito sa buong mundo. Nagpulong si Marco at ang team upang magtalakayan. Si Alex, na laging praktikal, ay nagsabi, "Nang 2 milyon ay malaking halaga. Maaari nating gamitin ito upang bayaran ang student loan, suportahan ang pamilya at mamuhay ng komportable." Ngunit tumutol si Priya. "Ginawa natin ang Farm Smart hindi lang para sa pera. Gusto nating tulungan ang mga magsasaka, hindi ibenta ang ideya sa isang giant tech company." Nakikinig si Marco sa opinyon ng buong team, puno ng pagtatalo ang puso. Alam niya na kung magpapatuloy sila ng independent, haharapin nila ang matinding kompetisyon. Ngunit kung ibebenta nila ang Farm Smart, natatakot siyang malabo ang orihinal na layunin ang tulungan ang mga mahihirap na magsasaka. Pagkatapos ng maraming oras ng pagtatalakayan, tumayo si Marco, matatag ang boses. "Sinimulan natin ang proyektong ito upang baguhin ang buhay ng mga taong katulad ng aking mga magulang. Kung ibebenta natin ito ngayon, mawawala ang sarili natin. Magpatuloy tayo sa laban." Tumango ang buong team, sumang-ayon sa desisyon ni Marco. Tinanggihan nila ang alok na bilhin ang proyekto at sa halip ay nag-focus sa paghahanap ng mas maraming investor upang palawakin ang scale. Ang desisyong ito ay nagdala ng hindi inaasahang oportunidad. Isang pandaigdigang organisasyon para sa agricultural development na nakabase sa Switzerland ang nakipag-ugnayan kay Marco matapos basahin ang isang artikulo tungkol sa Farm Smart. Nag-alok sila ng 1 milyon na funding upang i-deploy ang app sa 10 developing countries sa kondisyong tatapusin ni Marco at ng team ang multi-language version ng Farm Smart sa loob ng 6 na buwan. Ito ay isang malaking hamon, ngunit nakita ni Marco ang pagkakataon upang itaas ang proyekto sa isang mas mataas na antas. "Kung magagawa natin ito, ang Farm Smart ay hindi lamang isang app, ito ay isang movement," sabi niya sa team. Upang matugunan ang kahilingan, kumuha ang buong team ng ilang engineers at software developers. Si Marco, kahit na isang estudyante pa lamang, ay natutong pamahalaan ang isang mas malaking team, hawakan ang budget, at makipagtulungan sa mga pandaigdigang partner. May mga araw na naramdaman niyang sobra na ang kanyang gawain. Kailangan niyang magpuyat hanggang 3 ng umaga upang sumagot sa mga email at suriin ang source code. Ngunit tuwing napapagod siya, naaalala ni Marco ang imahe ng kanyang mga magulang sa palayan sa Camarines Sur. "Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko," sinabi niya sa sarili. "Ginagawa ko ito para sa kanila at sa milyon-milyong iba pang magsasaka." Sa panahong ito, bumalik din si Marco sa Thornfield University upang tapusin ang final exams niya ng remote. Si Dr. Margaret Stein, na dating judge sa kompetisyon, ay naging opisyal na advisor ni Marco. Tinulungan niya si Marco na makipag-ugnayan sa iba pang AI experts at nagbigay ng payo kung paano palawakin ang Farm Smart. "Mayroon kang isang bagay na hindi lahat ay mayroon," sabi ni Dr. Stein. "Iyon ay ang pagtitiyaga at isang tapat na puso. Huwag mong kailanman hayaang mawala iyan." Ang payo niya ay nagpalakas sa determinasyon ni Marco. Pagkatapos ng 6 na buwan ng walang tigil na pagtatrabaho, natapos ng team ni Marco ang multi-language version ng Farm Smart na sumusuporta sa Tagalog, Hindi, Swahili at ilang iba pang wika. Ang app ay sinubukan sa Pilipinas, India, Kenya at Uganda. Ang mga resulta ay lumampas sa inaasahan. Libo-libong magsasaka ang nagsimulang gumamit ng Farm Smart at ang ani ng pananim sa mga area na ito ay tumaas ng average na 18%. Kumalat ang balita tungkol sa Farm Smart sa pandaigdigang media.
Isang artikulo sa isang tanyag na tech magazine ang sumulat, Farm Smart, ang AI solution mula sa isang mahirap na estudyanteng Pilipino na nagpapabago sa pandaigdigang agrikultura. Ang tagumpay na ito ay nagdala kay Marco ng isa pang hindi inaasahang oportunidad. Inanyayahan siya ng Thornfield University na bumalik sa paaralan upang ibahagi ang kanyang kuwento sa isang malaking seminar tungkol sa teknolohiya at inobasyon. Tumayo si Marco sa harap ng daan-daang estudyante at propesor, isinasalaysay ang paglalakbay mula sa isang mahirap na bata sa Camarines Sur hanggang sa pinuno ng isang proyektong nagbabago ng mundo. Tumayo ang buong hall at pumalakpak nang matapos niya ang kanyang speech. Ngunit ang hindi inaasahan ni Marco ay isang mas malaking desisyon mula sa pamunuan ng paaralan, isang bagay na lubos na magpapabago sa kanyang buhay. Si Marco Reyes ay nakatayo na ngayon sa rurok ng kanyang mga unang tagumpay. Ang Farm Smart, ang AI project na binuo niya at ng kanyang team mula sa wala ay isa ng global phenomenon na na-deploy sa maraming bansa at tumutulong sa libu-libong magsasaka na mapabuti ang kanilang buhay. Mula sa isang mahirap na estudyanteng pinalayas sa dorm, si Marco ay isa na ngayong pangalan na binabanggit sa mga pandaigdigang tech magazine. Ngunit para kay Marco, ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga numero o papuri. Gusto niyang maging isang kasangkapan ang Farm Smart na tunay na magbabago sa buhay ng mga magsasakang tulad ng kanyang mga magulang sa Camarines Sur. At ang paglalakbay na iyon ay puno pa rin ng hamon. Pagkatapos ng kanyang nakaka-inspire na speech sa Thornfield University, nakatanggap si Marco ng hindi inaasahang imbitasyon mula sa pamunuan ng paaralan. Nais nilang sumali siya sa isang joint research project kasama ang Technology Department kung saan tutulungan siya ng mga nangungunang propesor na paunlarin ang Farm Smart sa isang mas mataas na antas. Ipinagmamalaki namin na magkaroon ng isang estudyanteng tulad mo, sabi ng Dean, tapat ang boses. Gusto ng Thornfield na maging bahagi ng paglalakbay ng Farm Smart. Ang imbitasyong ito ay nagbigay ng karangalan kay Marco, ngunit inilagay din siya sa isang mahirap na pagpipilian. Magpatuloy sa Silicon Valley upang palawakin ang proyekto o bumalik sa paaralan upang tapusin ang kanyang pag-aaral at makatrabaho ang mga propesor. Nagdesisyon si Marco na bumalik sa Thornfield, ngunit hindi tatalikuran ang Farm Smart. Nagkasundo siya at ang team na hatiin ang trabaho. Mananatili sina Alex at Priya sa Silicon Valley upang pamahalaan ang development team habang sina Marco at Liam ay babalik sa paaralan upang makatrabaho ang Technology Department sa Thornfield. Sa Thornfield, nagtrabaho si Marco ng direkta kay Dr. Margaret Stein at sa isang grupo ng AI researchers. Tinulungan nila siyang mag-integrate ng mas advanced na deep learning algorithms sa Farm Smart na nagpapahintulot sa app na hindi lamang maghula sa panahon kundi mag-analisa rin ng datos upang maagang matukoy ang mga problema tulad ng pests o nutrient deficiency sa lupa. Ito ay isang malaking hakbang, sabi ni Dr. Stein. Kung tama ang gagawin natin, ang Farm Smart ay maaaring maging pamantayan para sa smart agriculture sa buong mundo. Sa panahong ito, hinarap din ni Marco ang pressure ng pagbalanse sa pag-aaral at trabaho. Bilang isang senior student, kailangan niyang tapusin ang kanyang thesis habang pinangangasiwaan pa rin ang mga pilot project ng Farm Smart sa ibang bansa. May mga gabi na 3 oras lamang ang tulog ni Marco, nagsusulat ng thesis, nagche-check ng source code, at sumasagot sa mga email mula sa mga partner sa Africa at Asia. Ngunit hindi siya nagreklamo. Malayo na ang narating ko, sinabi ni Marco sa sarili. Hindi ako maaaring huminto ngayon. Isang araw, nakatanggap si Marco ng magandang balita mula sa probinsya. Tumawag ang kanyang ina. Masigla ang boses. Marco, magaling na ang tatay mo. Sabi ng doktor, maaari na siyang bumalik sa magaan na trabaho. Nang marinig niya iyon, naramdaman ni Marco na tila nabawasan ang kanyang pasanin. Nagpadala siya ng kaunting pera pa uwi upang ipaayos ng kanyang mga magulang ang lumang bahay. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Marco ng kaunting kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Isang bagong hamon ang lumitaw nang maglabas ang isang kalabang kumpanya sa Silicon Valley ng isang app na katulad ng Farm Smart na may mas magandang interface at mas agresibong promotion. Ang app na ito, na tinawag na Agritech,
ay mabilis na nakakuha ng atensyon mula sa mga investor at magsasaka sa ilang area. Naramdaman ni Marco at ng kanyang team ang bigat ng pressure. Mayroon silang mas maraming pera kaysa sa atin at kinokopya nila ang ating ideya, sabi ni Liam, puno ng pag-aalala ang boses. Ngunit hindi hinayaan ni Marco na mapanghinaan siya ng loob ng kompetisyon. Nag-organisa siya ng isang online meeting kasama ang buong team mula Silicon Valley hanggang Thornfield. Maaaring may pera sila, ngunit mayroon tayong isang bagay na wala sila, sabi ni Marco. Naiintindihan natin ang mga magsasaka. Alam natin kung ano ang kailangan nila dahil ginagawa natin ito mula sa puso. Nagpanukala siya ng isang matapang na plano. Ilabas ang FarmSmart ng libre sa mga magsasaka sa mga developing country at makipagtulungan sa mga NGO upang ipamahagi ang app ng mas malawak. Hindi madaling ipatupad ang planong ito. Upang gawing libre ang FarmSmart, kailangan ng team ni Marco na makahanap ng bagong funding. Nagsimulang makipag-ugnayan si Marco sa mga charitable fund at pandaigdigang organisasyon. Ipinipresenta ang kanyang vision ng isang mundo kung saan ang mahihirap na magsasaka ay makaka-access sa modernong teknolohiya. Isang organisasyon sa Netherlands ang pumayag na magbigay ng 2 milyon na funding upang i-deploy ang FarmSmart sa Southeast Asia at Africa. Bilang kapalit, nangako si Marco na magbibigay ng detalyadong report tungkol sa impact ng app sa mga rural community. Ito ang ating pagkakataon upang patunayan na ang FarmSmart ay hindi lamang isang produkto kundi isang mission, sabi ni Marco sa team. Samantala, sa Thornfield, inanyayahan si Marco na dumalo sa isang pandaigdigang komperensya tungkol sa agricultural technology kung saan ipinresenta niya ang FarmSmart sa harap ng daan-daang eksperto at investor. Ang speech ni Marco, na may katapatan at nakaka-inspire na personal na kwento, ay nagpatindig balahibo sa buong hall. Isang German investor, matapos marinig si Marco, ang nag-alok ng karagdagang 3 million na funding upang palawakin ang FarmSmart sa Europa. Hindi lang siya isang tech developer, sabi niya sa isang kasamahan. Siya ay isang storyteller. At ang kanyang kwento ay may kapangyarihang magbago ng mundo. Nagsimulang kumalat ang tagumpay ng FarmSmart. Inanyayahan si Marco ng iba pang universidad sa Amerika at Europa upang ibahagi ang tungkol sa proyekto. Nag-alok ang ilang pandaigdigang organisasyon ng agrikultura na integrate ang FarmSmart sa kanilang mga farmer support program. Ngunit ang pinakamalaking ipinagmamalaki ni Marco ay ang mga liham ng pasasalamat mula sa mga magsasaka sa Pilipinas, India at Kenya. Isang magsasaka sa probinsya ng Iloilo ang sumulat, "Salamat sa app mo, alam ko na kung kailan ako magtatanim ng palay para maiwasan ang baha. Nagkaroon ang pamilya ko ng pinakamagandang ani sa loob ng maraming taon." Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Marco na sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang naghihintay kay Marco sa Thornfield University. Ang pamunuan ng paaralan, humanga sa mga nagawa niya, ay nagsimulang magtalakayan tungkol sa isang desisyon na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng paaralan. Nais nilang parangalan si Marco hindi lamang dahil sa tagumpay ng FarmSmart, kundi dahil din sa kanyang diwa ng pagtitiyaga at pandaigdigang impact. Ngunit ano ang desisyong iyon? At paano ito hahantong sa pagpapabago ng pangalan ng isang department sa universidad? Marami pang malalaking sorpresa ang kuwento ni Marco. Si Marco Reyes ay hindi na ang mahirap na estudyanteng pinalayas sa dorm. Ang FarmSmart, ang AI project na binuo niya at ng kanyang team, ay isa ng global phenomenon na tumutulong sa libu-libong magsasaka sa mga developing country na mapabuti ang kanilang buhay. Mula sa mga palayan sa Pilipinas hanggang sa maliliit na sakahan sa Kenya, binabago ng FarmSmart ang paraan ng pagtatrabaho ng mga magsasaka, nagdadala ng pag-asa sa mga taong iniwan ng modernong teknolohiya. Ngunit para kay Marco, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, ito ay tungkol sa pagtupad sa pangako sa kanyang mga magulang, sa sarili niya, at sa mga magsasaka na gusto niyang tulungan. Sa Thornfield University, mabilis na kumalat ang reputasyon ni Marco. Tinawag siya ng mga estudyante ng campus na AI hero at madalas banggitin ng mga propesor ang FarmSmart bilang isang perpektong halimbawa kung paano makakagawa ng social impact ang teknolohiya. Samantala,
nananatiling mapagkumbaba si Marco, patuloy na nagtatrabaho ng masigasig upang tapusin ang kanyang huling taon sa kolehiyo at palawakin ang FarmSmart. Hinihati niya ang kanyang oras sa pag-aaral, pamamahala sa team sa Silicon Valley at pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang partner. May mga araw na naramdaman ni Marco na tila tumatakbo siya ng marathon na walang katapusan, ngunit bawat liham ng pasasalamat mula sa magsasaka ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas. Isang umaga, nakatanggap si Marco ng email mula kay Dr. Margaret Stein, ang kanyang advisor sa Thornfield. Marco, maaari ka bang pumunta sa opisina ko mamayang hapon? Nais kang makita ng pamunuan ng paaralan upang talakayin ang isang mahalagang bagay na nakasulat sa email. Naramdaman ni Marco ang kaba ngunit naging curious din. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Nang pumasok siya sa conference room, nakita niya ang dean, si Dr. Stein at ilang miyembro ng school board na naghihintay. Marco Reyes, simulan ng dean, seryoso, ngunit mainit ang boses. Nagawa mo ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakagawa sa kasaysayan ng Thornfield. Ang iyong FarmSmart ay hindi lamang isang teknolohikal na tagumpay, kundi isang simbolo rin ng diwa ng pagtitiyaga at paglilingkod. Nagpatuloy ang dean, nais ka naming parangalan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang scholarship fund na nagdadala ng iyong pangalan, ang Marco Reyes Scholarship Fund. Ang fund na ito ay susuporta sa mga international student na may hirap na kalagayan, lalo na sa mga nagmumula sa mga developing country upang magkaroon sila ng pagkakataong mag-aral sa Thornfield. Natulala si Marco, hindi siya makapaniwala sa narinig. Isang scholarship fund na nagdadala ng kanyang pangalan, isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Ako, hindi ko po alam ang sasabihin ko, nauutal na, sabi ni Marco. Gusto ko lang pong magpasalamat sa paaralan, kay Dr. Stein at sa lahat ng nagtiwala sa akin. Pumalakpak ang buong room at naramdaman ni Marco na tila naluluha siya, ngunit hindi iyon ang lahat. Ngumiti ang dean at idinagdag, bukod pa riyan, isinasaalang-alang namin ang isang mas malaking desisyon upang kilalanin ang iyong mga kontribusyon. Nais naming palitan ang pangalan ng Technology Department ng Thornfield at gawing Marco Reyes Technology Department upang parangalan ang iyong paglalakbay at magbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng estudyante. Halos hindi na makahinga si Marco. Palitan ang pangalan ng isang department ng isang prestihiyosong universidad upang parangalan siya, parang panaginip iyon. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, nanginginig na sabi ni Marco. Ngunit nangangako po akong magpapatuloy sa pagtatrabaho upang hindi ko kayo biguin. Ang desisyon na palitan ang pangalan ng Technology Department ay nagdulot ng maraming debate sa komunidad ng Thornfield. Ang ilan ay mainit na sumuporta, na nagsasabing si Marco ay isang simbolo ng pagtitiyaga at inobasyon, ngunit mayroon ding mga tutol na nagsasabing masyadong mabilis ang pagpapalit ng pangalan ng isang department at kailangan pa ng mas maraming pagsasaalang-alang sa kasaysayan ng paaralan. Si Marco, kahit naramdaman ang karangalan, ayaw niyang maging sentro ng pagtatalo. Nakipagkita siya ng pribado sa dean at sinabing, kung magdudulot ng hirap sa paaralan ang pagpapalit ng pangalan, ayaw ko po itong mangyari. Gusto ko lang po na patuloy na makatulong sa mga magsasaka. Ngumiti ang dean. Marco, talagang espesyal ka. Hahanap kami ng paraan upang maging maayos ang lahat. Samantala, patuloy na lumalaki ang FarmSmart. Dahil sa funding mula sa organisasyon sa Netherlands, na-deploy ang app sa 5 pang bansa kabilang ang Bangladesh at Ethiopia. Nagsimula ring makipagtulungan si Marco sa United Nations upang isama ang FarmSmart sa kanilang mga Sustainable Agriculture Development Program. Isang report mula sa organisasyong ito ang nagpakita na sa mga area na gumagamit ng FarmSmart, tumaas ng malaki ang porsyento ng mga pamilyang magsasaka na nakaahon sa kahirapan mula labang 15% hanggang 20% sa loob lamang ng 1 taon. Ang mga numerong ito ay nagparamdam ng pagmamalaki kay Marco, ngunit nagpaalala rin sa kanya na marami pang trabaho ang kailangang gawin. Isang bagong hamon ang lumitaw nang makatanggap si Marco ng imbitasyon mula sa isang giant tech company sa Amerika na nag-aalok sa kanya ng posisyon bilang Director of Agricultural AI na may suweldong milyon-milyong dolyar bawat taon.
Malaking bagay ang imbitasyong ito kay Marco. Kung tatanggapin niya, magkakaroon siya ng matatag na buhay, masusuportahan pa ng mas mabuti ang kanyang pamilya at makakabili pa ng bagong bahay para sa kanyang mga magulang. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagtalikod sa kontrol sa FarmSmart at ang panganib na maging commercialized ang proyekto na labag sa kanyang orihinal na layunin. Ipinangako kong gagawin ko ito para sa mga magsasaka, sinabi ni Marco sa sarili. Matapos ang maraming gabing pag-iisip, tinanggihan niya ang alok. Nagdesisyon na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng FarmSmart bilang isang independent project na nakatuon sa pagtulong sa mga taong mas nangangailangan. Hindi madali ang desisyong ito, ngunit pinalakas nito ang pananampalataya ng team at ng mga partner kay Marco. Sina Alex, Priya at Liam, na kasama niya mula pa noong mga unang araw sa bodega, ay nagsabi na hindi pa sila nakakita ng sinumang kasing determinado ni Marco sa kanyang ideal. Hindi lang siya ang aming pinuno, sabi ni Priya, kundi inspirasyon din siya para sa aming lahat. Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Marco na nasa tamang landas siya kahit na puno pa ng hamon ang hinaharap. Samantala, sa Thornfield, sa wakas ay gumawa ng isang makasaysayang desisyon ang school board. Pagkatapos ng maraming pulong at talakayan, sumang-ayon silang palitan ang pangalan ng Technology Department at gawing Marco Reyes Technology Department. Ngunit may isang kondisyon, kailangang mangako si Marco na patuloy na makikipagtulungan sa paaralan upang paunlarin ang mga tech project para sa komunidad. Masayang pumayag si Marco. Ito ay hindi lamang isang karangalan para sa akin, sabi niya, kundi isang pagkakataon din upang magbigay inspirasyon sa iba pang estudyante, mga taong maaaring humaharap sa mga hirap na naranasan ko. Si Marco Reyes ay hindi na lamang isang pangalan, siya ay isang simbolo. Mula sa isang mahirap na estudyanteng pinalayas sa dorm, nagawa ni Marco na gawing isang solusyon ang FarmSmart na nagbabago sa buhay ng milyon-milyong magsasaka sa buong mundo. Ang desisyon ng Thornfield University na palitan ang pangalan ng Technology Department at gawing Marco Reyes Technology Department ay isang makasaysayang kaganapan, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa buong komunidad ng international students na nangangarap na umangat mula sa kahirapan. Ngunit para kay Marco, hindi pa tapos ang paglalakbay na ito. Alam niya na upang makagawa ng tunay na revolusyon ang FarmSmart sa agrikultura, kailangan niyang magpatuloy sa laban. Pagkatapos palitan ang pangalan ng Technology Department, naging sentro ng atensyon si Marco. Ang media mula sa Amerika, Pilipinas, at maraming iba pang bansa ay tuloy-tuloy na nagbalita tungkol sa kanyang kuwento. Isang malaking pahayagan sa Pilipinas ang sumulat, Marco Reyes, mula sa magsasaka sa Camarines Sur, nagpabago ng pangalan sa universidad sa Amerika. Sa kanyang probinsya, nag-organisa ng isang maliit na salo-salo ang buong baryo upang magdiwang. Tumawag ang kanyang ina, si Aling Linda. Puno ng pagmamalaki ang boses. Anak, pinag-uusapan ka ng buong baryo. Hindi namin inakala ni tatay na makakagawa ka ng ganito kalaking bagay. Ngumiti si Marco sa telepono, ngunit sa kanyang puso, nag-aalala pa rin siya. Hindi pa ako nakakarating sa dulo, naisip niya. Mayroon pa ring milyon-milyong magsasaka na kailangang tulungan. Sa Thornfield, nagsimulang gumana ang scholarship fund na nagdadala ng pangalan ni Marco. Dose-dosenang international students mula sa mga bansa tulad ng Pilipinas, India at Nigeria ang nakatanggap ng financial assistance upang mag-aral sa paaralan. Madalas na nakikipagkita si Marco sa mga estudyanteng ito. Ibinabahagi ang kanyang kuwento upang magbigay inspirasyon. Dati, natutulog ako sa isang malamig na bodega. Hindi alam kung ano ang mangyayari kinabukasan, sabi niya sa kanila. Ngunit kung may pangarap kayo at hindi kayo susuko, walang imposible. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng bagong lakas sa maraming young student at sinimulan nilang tawagin si Marco na kuya, isang nakatatandang kapatid na laging handang gumabay. Samantala, patuloy na lumalawak ang FarmSmart sa tulong ng United Nations at mga NGO. Ang app ay na-deploy sa higit sa 20 bansa mula Southeast Asia hanggang Africa at South America. Isang report mula sa Pandaigdigang Organisasyon ng Agrikultura ang nagpakita na ang FarmSmart ay nakatulong sa higit sa 5 milyong magsasaka na magpataas ng ani ng average na 25% at kasabay nito ay nabawasan ang gastos sa produksyon.
dahil sa tumpak na mga rekomendasyon tungkol sa pagdidilig at paglalagay ng pataba. Sa Pilipinas, ang probinsya ng Iloilo ay naging isang huwaran ng tagumpay kung saan libu-libong magsasaka ang gumagamit ng FarmSmart upang harapin ang baha at tagtuyot. Isang magsasaka doon ang nagsabi sa team ni Marco, "Ang app na ito ay parang kasama. Tinutulungan kami nito na malaman kung kailan uulan. Salamat mga anak." Ngunit habang lumalaki ang tagumpay, lumalaki rin ang pressure. Kinailangan harapin ni Marco at ng kanyang team ang mga bagong hamon habang lumalawak ang FarmSmart. Sa ilang area, walang matatag na internet connection na nagpapahirap sa mga magsasaka na ma-access ang app. Upang malutas ito, nakipagtulungan si Marco sa isang telecommunication company upang magbigay ng libreng koneksyon sa mga rural area. Bukod pa rito, kailangan din niyang harapin ang mga kalabang kumpanya na patuloy na naglalabas ng mga katulad na produkto ngunit may mas agresibong promotion. Maaaring may pera sila, ngunit mayroon tayong mission, sabi ni Marco sa team. Nagdesisyon siyang panatilihing libre ang FarmSmart para sa mga magsasaka, umaasa sa funding mula sa mga pandaigdigang organisasyon at ilang investor na may parehong vision. Isang araw, nakatanggap si Marco ng imbitasyon upang dumalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ito ang unang pagkakataon na tumayo siya sa isang pandaigdigang entablado sa harap ng mga pinuno, negosyante at siyentipiko mula sa lahat ng dako. Sa kanyang speech, isinalaysay ni Marco ang kanyang paglalakbay mula sa isang mahirap na bata sa Camarines Sur hanggang sa nagtatag ng FarmSmart. "Hindi ko ito ginawa para maging bayani," sabi niya, malumanay ang boses. "Ginawa ko ito dahil alam ko ang pakiramdam ng walang magawa habang nakikita ang aking pamilya na nakikipaglaban sa kahirapan. Ang teknolohiya ay hindi lamang source code o algorithm, ito ay pag-asa, ito ay pagkakataon para sa mga taong tulad ng aking mga magulang na magkaroon ng mas magandang buhay." Tumayo ang buong hall at pumalakpak, at naramdaman ni Marco na ito ang pinakamakabuluhang sandali sa kanyang buhay. Pagkatapos ng Davos, nakatanggap ang FarmSmart ng karagdagang funding na 10 milyong dolyar mula sa mga pandaigdigang fund. Ginamit ni Marco ang pera upang palawakin ang team, bumuo ng isang mas malakas na cloud platform para sa FarmSmart at magpaunlad ng mga bagong bersyon sumusuporta sa mas maraming wika at uri ng pananim. Bumalik din siya sa Pilipinas sa unang pagkakataon pagkatapos ng 4 na taon upang personal na i-deploy ang FarmSmart sa Camarines Sur, ang kanyang bayan. Nang tumapak siya sa palayan kung saan nagtrabaho ang kanyang mga magulang, hindi napigilan ni Marco ang kanyang luha. "Dito nagsimula ang lahat," sabi niya sa kanyang ina, na nakatayo sa tabi niya. "At ngayon, gusto kong maging patunay ang lugar na ito kung ano ang kayang gawin ng teknolohiya." Ang kuwento ni Marco ay hindi lamang nagtatapos sa FarmSmart. Naging isang inspirational speaker siya, inanyayahan sa mga universidad at kumperensya sa buong mundo. Sa Thornfield, ang Marco Reyes Technology Department ay naging isang nangungunang research center para sa AI at agrikultura na umaakit ng mga talentadong estudyante mula sa lahat ng dako. Nagtatag din si Marco ng isang non-profit organization upang suportahan ang tech education sa mga developing country. Sinisiguro na ang mga kabataan na tulad niya ay magkakaroon ng pagkakataong abutin ang kanilang mga pangarap. 4 na taon pagkatapos mapalayas sa dorm, tumayo si Marco sa graduation stage ng Thornfield. Tinanggap ang kanyang bachelor's degree na may honors. Nang tawagin ng dean ang kanyang pangalan, tumayo ang buong hall at pumalakpak. Si Marco Reyes ay hindi lamang isang estudyante, sabi ng dean. Siya ay patunay sa kapangyarihan ng kalooban at pagiging mapagkawanggawa. Ngumiti si Marco. Tiningnan ang mga manonood kung saan nakaupo ang kanyang ina at ama na sa unang pagkakataon ay nakarating sa Amerika na may mga matang puno ng pagmamalaki. Ang kuwento ni Marco ay isang paglalakbay mula sa pinakamababa hanggang sa rurok ng tagumpay, mula sa isang malamig na bodega hanggang sa mga pandaigdigang entablado. Ngunit para kay Marco, ang pinakamahalaga ay hindi ang kasikatan o pera, kundi ang ngiti ng mga magsasaka na natulungan ng FarmSmart at ang paniniwala na sinuman ay makakapagbago ng mundo kung mangangahas silang mangarap ng malaki at hindi susuko.